Maayong udto, no? And welcome once again sa atong mga taga-subaybay sa atong Sir Jarrell TV, no? And welcome maayong udto sa tanan, no? Uh, I hope nga kamo anaa sa maayong kahimtang and once again, no? We are in our series Book of Genesis and so far no daghan taog natun-an and dili na to makita ang mga fundamentals na mga pundasyon nga atong natun-an no nga ginagunita nato nga naa base sa balaan nga kasulatan. And also diha nato nailhan ang atong Dios buhi, active siya, no? And he is a God who model to us worship, no? Mao na siya ang atong previous lesson tong niagi, no? Ang ayahang giset sa atoa ang example that God must be worshipped in spirit and in truth, no? Sa espiritu ug sa kamatuoran. And now, also we learn that God, no, is tinuod nga Dios, buhi siya, no? Dili siya susama sa mga Dios nga adunay mata, dili sila makakita, no? Adunay sila dunggan, dili sila makadungog, adunay baba, dili makalihok. Or even though na kay makita diha, no? Ang larawan nga imong makita diha, no? Nga pinaka-popular nga mga larawan mga kaigsunan, no? Makita na to sa mga post sa Facebook, sa mga ano sa internet mga kaigsunan nga kato siya mao ang Italian model, no? At an Italian model nga murag si Jesus Christ, and it is not the exact image of Jesus Christ. So dili pwede maging excuse nga kana siya representation lamang o isa lamang, because it is always also will fall diya sa tawag nga idolatry, na pag-worship sa mga Diyos or worshiping of image mga kaigsunan. And dalon ko kamo karon sa tema, no, nga gagkauluhan created for connection and embracing God's design for relationship. Mga kaigsunan, sa Book of Genesis, diyan nato makita nga ang design sa Dios gibuhat kita sa Dios aron sa iglambigay, no, or iglambitay, no. Kita adunay connection sa bawat isa, every individual. Tayo ay magkaugnay at inuugnay tayo ng pag-ibig or love, mga kapatid, di ba? No? Because sabi nga, di ba? I really believe on some songs nga ginakawit na to kanunay, no? Naana siya sa mga mga popular songs nga madungog na to nga di ba? Ang tayong lahat, di ba? Ay hinilikha, sinilang dito hindi para sa sarili lamang, because God created us to connect, to maging kalambigit kita, no, gusto kita nakita dako kay nga desire nga maging kalambigit sa komunidad, no, maging natay participation diya sa atong local nga barangay, sa atong mga places, no, and also hantod sa atong community, hantod sa atong nation, no, even atong mga young people, di ba, gusto nato nga mabilong kita, no. We always be nagapaningkamot ang mga young people nga mo fit in sa society. Maningkamot mangita og paraan nga sila mo fit in sa syudad, mga kaigsunan. So kita di ay gidesign sa Dios to connect to each other. Nga aduna kitay iglalambitay, no, mao na siya sa Bisaya, no, laglum kayo nga Bisaya kini gitawag nga connection, iglalambitay or pakiguban or gitawag pod nga pakigrelasyon. Gidesign kita sa Dios to connect with each other, no? Gidesign kita sa Dios nga mo connect
or mangita og kalambigitan, significance diya sa atong sosyedad. Mo na nga makita nato nga atong mga young people, no, they are doing, ginagamit nila ang mga butang nga sila ma-fit in sa uso karon. Oh, di ba? Mo na siya ang atong nga trend karon sa kalibutan, di ba? So, mo kana ang atong tema. So, ang next na to nga makita din no, let's read. Basahon na to ang pulong sa Dios, mga kaigsunan. Nga mao kini atong makita diha sa Book of Genesis, Genesis chapter 2 verse 4, mga kaigsunan. Genesis chapter 2 verse 4, these are the generations of heaven and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Di ato makita, mga kaigsunan. Ato masahon sa Cebuano version aron masabtan ato, mga kaigsunan, sa Book of Genesis chapter 2 verse 4 sa Cebuano Bible. Okay, Genesis chapter 2 verse 4 mo kini ato mabasa, no? Kini mao ang sinugdanan sa mga langit ug yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. So mo kini ang sinugdanan, mga kaigsunan, no? Ang sinugdanan sa mga langit ug sa mga yuta. So diyan nato makita, no, from the very beginning, ang Dios mao ang atong magbubuhat. Og siya gitawag siya diya nga si Jehova nga Dios, no? Sa diyan nato makita, mga kaigsunan, no? Una-una atong i-define, no? Atong i-define ang word, mga kaigsunan, nga word nga connection. Aron mabala na to, because ang atong title is we are created for connection and embracing God's design for relationship. Nga gi-design kita sa Ginoo nga makig-ambitay or iglalambitay or makipag-uban or makipag-relasyon, no? That's why makita nato diha nga kita nga mga tao is mahilig kita makipagrelasyon. Mao na nga mahilig kita makig-istorya, mahilig kita kung ingon pa sa kuman, ginagamit nila nga term, negative term na siya, pero usahay, that is our nature, nga mahilig kita magmarites, di ba? Mahilig kita mangsisa, mga kaigsunan, what is happening around us, no? That's why makita nato sa mga social media, sa mga television nato diha, no? Daghan kayo diha mga kuro-kuro. It's either politika, it's either sa showbiz, it's either balita sa silingan, no? Because ang mga tao is wants to relate, no? To have a relationship. Gusto magkaroon og iglalambitay sa mga istorya-istorya, no? Mana nga diyan nato makita nga from the very beginning gidesign dahil kita sa Ginoo sa pakigrelasyon or sa pakig-ambitay, no? Diyan nato makita sa atong text. But still, i-define nato before na mo asdang diya sa unahan. We need to define the word connection, no? Ang word nga connection meaning the act of connecting or the state of being connected, di ba? Gusto nato nga mo konekta, no? Makipag-friends ta ana nga tao, makipag-connecta sa mga information sa palibot, no? That's why an act of being connected sa mga friends. Nagapangita kita mga barkada, mga friends nato sa church or sa work or sa imong school. Nagapangita kita the act of connecting or a state of being connected, no? Nga connected ako diha, no? Kung sa imong trabaho, connected ako sa usa ka company, no? I am connected with that, no? So naa kay
kalambigitan niya na nga kumpanya. Or connected ako sa akong mga friends, always sa Facebook. No, that is connection. Now, we are created by God in that way. And makita po nato na siya dia relationships, no, associations, no, mo kana siya gitawag nga word nga connection. Diha po nato makita ang a relationship of personal intimacy or pagsandurutay diya sa pamilya. Oh, that's the word connection, no? And also another definition niya diha is the fact or a state of having something in common. Oh, mo na nga mo connect ko, makarelate ko ana, no? Another word nga pwede nimo ipare sa word nga connection nga magkakaparehas sila, no? Synonymous nga makarelate ko, di ba? Halimbawa mag-istorya kita karon o maghalimbawa lang mag-istorya kita karon sa kalisdanan sa katawhan. Oh, makarelate ang tanan because kung unsa man ang imong estado sa kinabuhi, ikaw man ang pinakadato dinhi sa Pilipinas o ikaw po ang pinakapobre, tanan kita nag-agi o gitawag nga financial crisis. So it is a fact of something having in common. We have common problems, no? That's why God created us with commonalities nga naa kitay common nga ginaagian tanan natay mga struggles, no? Naay mga problema, maybe in different levels lamang mga kaigsunan natay mga lahi nga managlahi nga mga problema nga ginasagubang nato, but that is common sa tao, no? Mao na siya mabasa pud nato sa Book of Corinthians nga ang mga trials is common to man, no? But nagpromise ang Dios nga dili kita tagaan niya og mga trials nga dili nato makaya o dili nato matagumpayan. So that's the word connection. We are created by God for connection, no? And mo na siya nga atong gikinahanglan nga di ba? Synonymous yan, no? Sa affinity, kailangan ta nga mo affiliate or join ka sa grupo, association, or bearing, or sa pamilya, linkage, no? Or relationships, na pagsumpay sa mga magkakapapreho. That's a connections, di ba? Mo na siya sa mga makonpuni mo sa industrial, sa mga electricians, they are experts sa mga connecting wires, no? Naana siya logical reasons nga nga kailangan sila ipang connect and then to function properly kikinahanglan nga it will be connected, no? And also we have also known nga sayings na lahat ng bagay magkakaugnay, no? Sometimes bisag unsaon na to mga kaigsunan nga magingon kita nga wala kitay kalambigitan sa mga panghitabo, but still we will be affected, no? Lately na ay mga celebrations dinhi sa atong sa among barangay sa Sibuli, and then naay mga balita nga nabalitaan ako, no, nga naay mga riots, di ba? Naay mga violence nga nagtatabo because of sa mga but still, no, mingon ta nga wala man to na appeal diha, no? wala man na appeal ang akong anak diha or wala man na appeal ko diha, nakatulog man ko ana nga time, but still we will be get affected because the community itself, no, will be alarmed, mawuri kita, no, sa safety, mawuri kita kung sinitabo sa mga kabataan kung gabi, so we will be affected. So makita nato diha that the design itself sa Ginoo sa tua, no? We are designed to connect, no? Makakonekta, makarelate kita, no, sa mga panghitabo. Our study from the book of Genesis, no? We are now in the book sa chapter 2, no? Makita nato nga mas maklaro na nato ang connection sa pag-create sa Ginoo sa tanang butang, no? O sa kalibutan, makonect na nato nga we na maapektahan ta tanan, no, lahat ng bagay nga gi-create sa Ginoo systematic, no, makita nato systematic, orderly, na sequence, na chronological pagsunod-sunod sa creation sa Ginoo,
And gi-create sa Ginoo ang atong kalibutan literally sa 6 days. Unong kaadlaw makita nato na diha, no? Una gi-design niya ang light and dark, no? Diya sa Genesis chapter 1 makita nato na diha. Ang sunod sa day 2 gikuha na pud niya ang water and sky, di ba? Gi-prepare niya water and sky. And then sa day 4 gi-prepare sa Ginoo ang sun, moon, stars, no? Diyan na makita na to Genesis chapter 1 verse 1 verse 14 and 19 makita na to na diya. Sa day 5 ang mga langgam, no? The birds and the fishes, yang kanang mga langgam ug mga kaisdaan. And in the 6th day gihimo niya ang mga animals o ang tao. And diyan nato makita nga ang tao di ay gi-create sa Dios special. We are special created being of God. Because, di ba? Because God created us in His own image. No, kita nato na diha sa Genesis, sa atong mga lessons previously. Hindi na nato na siya ablihan because na set na nato na diha, no? Genesis chapter 1 verse 24 to 31 ang mga animals, and God also created humans, and God created man in His own image. Mo na siya diha, no? So, tanan kini nga gibuhat sa Dios, they are connected, no? Na as a relationship with each other, related in some ways, and as we can read diya, no, sa atong verse, no? Mabasa nato diya ang phrase diya nga sa English version, these are the generations. No, makita nato diya sa Genesis chapter 2 verse 4. Ingon siya, these are the generations of heavens and earth. Mga kaigsunan, no? Heavens and earth when they were created. Diyan nato makita ang kasaysayan na mao kini ang sinugdanan sa pagkuan sa Dios sa pagbuhat kanila sa adlaw, no? Nga gibuhat sa Dios when they were created, no? On the 6 days. Ang emphasis karon dire ang sa Genesis chapter 1 makita nato, no, ang uban na ay mga bizarre ideas and commentaries nga mayngon nato nga ang Genesis chapter 2 is another account of creation, kay naguba kuno ang first creation and there will naay ikaduha nga creation. So that is their philosophy and their theory, mga kaigsunan. Pero reading plainly in the book of Genesis, makita nato diha nga dili kana mao ang purpose sa Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 2, no, or compare nimo ang Genesis chapter 2 chapter 1 and 2, may diha na to makita mga kaigsunan, kung i-compare nato na sila nga ang chapter 1 nag-focus siya sa details of chronological events, mga kaigsunan, day 1, day 2, day 3 hanggang day 6 ang creation. And ang Genesis chapter 2 nag-focus na po na siya dito karon sa purpose sa Dios, no? Emphasis sa relationship. Unsa karon ang igalalambid, no? Or kalambigitan, no? Sa the relationship, no? Atong basahon na gud sa Bisaya, no? Magkuan ko sa Bisaya. Igalalambitay, no, or igalalambit, mga kaigsunan, or connection, or ang kaugnayan karon naga-focus ang Genesis chapter 2 diya sa kaugnayan ng Dios, relationship between God and humanity. Na mo na siya ang focus karon sa Genesis chapter 2, mga kaigsunan. Nga di ato makita, di ba giuna niya when he finished his work, giuna og introduce ang gitawag nga Sabbath, the worship that God wants worship. Para ma-worship nato siya karon, mga kaigsunan, kining atong topic masabtan nato siya nga kini sa chapter 2 verse 4 naga-remind ka nato that in order for us to worship God, we need a personal relationship with Him. Ikinahanglan nato ang pakigsandurot nga relationship, tinud-anay nga relationship sa Dios. Mao kana siya ang gitawag nga saving faith. Ang pagtuo nga makuluwas, mga kaigsunan,
is dili mao ang reliyon. Walay reliyon nga makaluwas, kundili ang personal nga relationship nimo ug nako diha sa atong buhi nga Dios. Mao kana siya ang emphasis diya sa Book of Genesis chapter 2, mga kaigsunan. Ang atong teksto makita nato siya nga nagapakita siya sa intention, the intention of God sa gitawag nga pagsandurot nga relationship diya sa iyang creation, especially kanato nga mga tao, no? He created us in His own image, no? Atong tanawon, mga kaigsunan, atong basahon, mga kaigsunan. Sa Genesis chapter 1, no? Makita na to din mga kaigsunan. Ngayon siya 26, chapter 1 verse 26, God said, "Let us make man in our image, after our own likeness, and let them have dominion over the fish, and over the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping things that creepeth on earth." So diya, nato makita nga very special form of creation ang tao. Tungod kay gi-create sa Dios sa iyahang image, and also is in own image. It also connected diya siya sa atong mga previous lessons nga ang Dios nagmodel kanato nga aron ma-worship nato siya. Before we can worship God in spirit and in truth, sa espiritu ug sa kamatuoran, gikinahanglan nga ato siyang dawaton as our personal God and Savior. Na mao kana siya ang atong lesson this afternoon, mga kaigsunan. Una nga punto nga atong masayran diya sa Book of Genesis chapter 2 verse 4, mga kaigsunan. The first point is God as an intimate creator. Sabon ako, mga kaigsunan. God as an intimate creator. Ang Dios nga magbubuhat, nga tawag diha hingpit, mga kaigsunan, o nagaingon siya diha nga naga-desire siya, o gitawag nga sandurot. Naga-desire siya og hingpit. He is holy, and also He desires to us, no? He desires tawag nga sandurot nga relationship, no? Mao kana siya ang atong Dios, no? Nagpaila siya diha, mailhan nato ang Dios diha nga God as an intimate creator. Mabasa nato diha karon, mga kaigsunan. Basahin nato diha sa Genesis chapter 4 sa verse Genesis chapter 2 verse 4. Mao kini mabasa nato diha. These are the generations of heaven and of earth, heavens and of the earth, when they were created in that day. No? Makita nato diha na mag-focus na diha sa word nga the word generation, mga kaigsunan, or gitawag diha sinugdanan, no? Or kasaysayan, makita nato diha, no? Because the word generation diha makita nato kung aduna ka may access gitawag sa original language, mga kaigsunan, ang atong mga Biblia, natay ginatawag karon mga Biblia nga adunay strong concordance, and diya sa strong concordance makita nimo ang English o ang original nga gigamit nga word ana nga particular word sama ani nga word generation, no? Sa original language sa Hebrew, mga kaigsunan, makita nato diya ang word nga Toledo, and kana siya, no? The word Toledo, makita nato diha, or generations, makita nato sa tibuok Old Testament 11 times na siya nato makita, no? And it is called the Book of Generations or the Generations, na diha nato na mabasa kung imo na siyang basahon, no? The word Toledo meaning a family history
of events or birth. No muna siya ang literal meaning. This record of generation forms a basic outline of the book of Genesis. Kini nga mga historical records nga makita nato sa book of Genesis, no? Mao kini ang porma o diyan nimo makita ang outline nga giandam, gi-inspire sa Dios diya sa pagsulat ni Moses sa mga impormasyon nga gikuhaan ni Moses sa iyang pagsulat sa book of Genesis, no? Diyan nato makita nga because it is recorded, or because sa Toledo, the word Toledo or historical record or family historical record of events, mga kaigsunan, diyan nato makita that the emphasis of written nature of God's revelation. Nga kung atong tan-awon kani nga mga verses, no? Mag-example lang ta diya mga kaigsunan, no? Genesis chapter 2 verse 4 and then Genesis chapter 5 verse 1. Makita nimo diya the book of generations, no? And so on and so forth. 11 times nag-occur na siya. Kung imong tanawon sa imong tawag nga kung na kay King James with concordance, you can see the word generation. I-type nimo na siya the word generation, it will appear, no? And then makita nimo din na sa book of Genesis 11 times gi-emphasize na siya, no? And other books, no, ma-comprise nimo na siya nga mao na siya ang pag-mention ana nga word generation. Ang emphasize diya nga naay kasulatan ang mga tao sa unang panahon. Even before pa kay Moses, nag-collect na og mga written and oral nga mga history or historical record ang mga patriarchs nato, mga gikan sa generations ni Adam hangtod sa kapanahonan nga naabtan ni Moses. And this word generation or Toledo or the word historical records or family historical record will also answer the question, how could Moses have accurately recorded the events of Genesis? Ang uban nagapangutana, mga skeptics, mga nag-question sila sa integrity sa book of Genesis. Giunsa ni Moses pagsulat sa book of Genesis sa creation nga absent man siya ana nga panahon na maybe Moses was born a later thousands of years later. So hindi nakita ni Moses. So di ay tay mabasa diha no atong basahon mga kaigsunan. Sa Genesis chapter 26 mga kaigsunan. Atong basahon, no? Genesis chapter 26 verse 4 to 5. Ngayon siya dire, oh. And Genesis chapter 26 verse 4 to 5. And I will make your seed multiply and the stars of the heavens, and will give unto you seed of all countries, and your seed shall all the nations of the earth be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, and my statutes, and my laws. So dito natin makita mga kaigsunan nga kung atong basahon na siya in the literal God did not just create everything without a great plan. Ang Dios na ay plano. And he uses the collection of recorded history, mga kaigsunan, nga iyang passing it orally and in written form and passing it to the next until the next generation of history. No, diyan ito makita. God created Adam and Eve, and bayan ito nga it shows that God has makita na ito diha nga ang Dios nagapakita gid nga ginagamit niya ang family, mga kaigsunan, no? Family record kung tanaw na to, di ba? Makita na to even sa atong mga generation karon, di ba? Naakita yung mga record na ginakip sa atong mga kaanakan, the first akan ang pagtanggal sa pusod, natay record ata tay mga gidikanan nga inginana ka meticulous about the history of their children.
Nga ultimo pusod ilang ginapalaminate na siya, no? Mga lampin, first lampin, mga first smile sa mga bata, first nga birthday, no? Isa milestone, every milestone sa ilang mga kabataan gina-record. And that is also God is using that natural ability of man nga mag-keep og record, no? Nga mag-keep og record, and it has became a solid evidence, mga kaigsunan, nga naipon, hantod nga naipon nga mga record, mga kaigsunan, hantod nga naabot na siya nga mga record dito karon, no? Sa kang Jacob, no? Nahantod na dito sa kapanahonan sa Egypt, no? Naabot na siya nga mga records nga na-preserve ba, mga kaigsunan, na-preserve nga mga records hanggang na-receive ni Moses, and then Moses became the author of the book of Genesis. It refers an historical account, a history of generations. Mao na siyang word nga pulong nga Toledo in the Hebrew in literal form, mga kaigsunan, no? So diyan nato makita nga sa first verse pa lang makita nato nga ang Dios di ay, no, gi-design, and ang Dios nga atong maglalalang has a nature nga gusto siya nga makig-relationship sa iyang katawhan, no, using the word Toledo, no, or a family record history, no, ginagamit niya ang family to become strong and mag-keep og records kung unsa ka maayo ang Dios. So diya pud nato makita, no, makita another lesson, no, diya pa lang sa first point, makita nato diha ang lesson that ang family di ay gi-design sa Dios para mag-keep og records kung unsa ka maayo ang Dios sa ato ang kinabuhi. It is a testimony of God, no, kung unsa kaayo ang Dios, no? That's why naay records, naay history, naay gitawag nga generations of creation, mga kaigsunan, no? And ikaduha nga makita nato diha nga pagtulon-an nga makita nato dinha, mga kaigsunan, we are designed for connection. Gi-design gayud kita sa Dios nga makig-connect, lambigitanay, no, nga diha, no, makigrelasyon sa bawat isa, makikipag-ugnayan, no, diha sa ato, mga kaigsunan. Gihulma, no, o mo na siya sa Bisaya ang itawag na we are designed for connection. Gihulma sa Dios alang sa pakigsandurot or close connection. Ano yung pinaka-importante nga word diya sa word ng connection? Ang gitawag nga dili lang connection, no? Kay dali lang man magkuno connection sa Facebook, no? You can accept anybody, you have hundreds of friends, pero pila lang kabuk diha ang tinuod nimo nga mga friends, no? Ang buto sa but nato dili nga design for connection, ang tinud-anay nga sandurot nga pakig connection or a close relationship, no? Mao na siya. Not only to man, but to God. Close relationship to God. God made, diyan na ito mabasa diyan, no, sa, God, in the day, no, basa na ito sa verse, sa chapter 2, verse 4 again. Atong basahon, kining word diring, in the day that the Lord God made the heavens and the earth. No, dili na ito gikuha ang atong punto, no, ikaduhang punto na to, that we are designed for connection. Gihulma alang sa pagsandurot or pagkaroon o gitawag nga close relationship with God. Because dili na ito makita, in that day the Lord God made the heavens and the earth. Nindot kayo sa Cebuano, mga kaigsunan, kini siya nga phrase diya sa Cebuano, kini sa Genesis chapter 2 verse 4, no? Atong basahon, mga kaigsunan, no? Kini bitaw pulong diya sa Genesis chapter 2 verse 4 nga sa adlaw nga si Jehovah nga Dios naghimo sa yuta og sa langit,
no? Dili gi-introduce mga kaigsunan ang word nga Jehovah, no? Diyan nato makuha. Sa first chapter, sa chapter 1, ang gipaila diha nga Dios, makita nato no ma-plain sa English God na siya, no? Pero sa Hebrew language makita nato nga they are different word nga gigamit. The word Elohim sa Genesis chapter 1. Karon, diri nato makita, this is the first account nga makita nimo nga mabasa nimo ang word Jehovah God or tawag nga Jehovah Elohim sa original nga language. He is the Jehovah Elohim diya sa Genesis chapter 2 mga kaigsunan. He is our creator, no? And he had given gihatag kanato ang iyahang name, no? Ang pangalan niya Lord God, or in the original form sa Hebrew mao ang gitawag nga Elohim or Jehovah Elohim mga kaigsunan. Unsay ibot pasabot niya na ang Elohim is the all powerful. And now the word we can see Jehovah Elohim, God of power and perfection. A finishing God, makita nato diha nga ang Dios di ay nagafulfill sa iyang mga promise. Makita nato kana siya nga word diha sa book of Exodus mga kaigsunan. No, atong basahan mga kaigsunan. In the book of Exodus chapter 6 verse 3. Mao kini ang atong mabasa. Exodus chapter 6 verse 3. Okay? And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, and by the name of God Almighty, but my name Jehovah was not known unto them. So dira gi-introduce karon ni Moses the name Jehovah, no? A personal name of God, mga kaigsunan. And a covenant keeping, no? God. Makita nato na diha mga kaigsunan, no? Genesis chapter Jehovah also refers to a promise covenant keeping. Ang Dios nga tuman sa iyang mga promesya or promise mga kaigsunan. Exodus chapter 3 verse 15 mga kaigsunan, no? Or 14 to 15 atong tanawon mga kaigsunan. Chapter 3 verses 14 to 15 atong mabasa diri mga kaigsunan. And God said to Moses, I am that I am, and he said that shall say unto the children of Israel, I am has sent me to you. And God said, moreover unto Moses, thou shalt say unto the children of Israel, the Lord your God of your father, the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob had sent me to you, and his name forever, and this is a memorial to all generations. Nga makita nato diha that God is a God who keeps his promise. No? Ingon siya diri nga ingon siya and makita nato dinhi nga si Moses, no, o ang Dios, no, nagkuan siya siyang promesa diha sa Egypt, no, nga iyahang kuhaon, no, iyahang kuhaon ang katawhan gikan sa bondage sa Israel or sa Egypt to the promised land, no, mao kana siya, no, ato makita diha. And this word I am, no, makita po nato na siya sa original nga meaning. Ang meaning niya one who is. Mao kana siya sa Exodus chapter 6 verse 6. And the promise that he will redeem his people. Na siya promise nga iyang pagaluwason ang iyang katawhan, no? So
aron ma-worship nato siya o matawag nato siya nga katawhan sa Dios, we need to accept Him, our God. No? Our provider, our personal savior. Okay? Makita nato na siya mga kigsunan nga He is, no? He is the one. No? He is the one who is. Mga kigsunan, si Jesus Christ. Kinsa man na siyang the one who is. Pastor Arnold. No? Atong basahon mga kigsunan diri sa book of John. John chapter 8 verse 58. John chapter 8 verse 58. Atong basahon mga kagisunan. Mao kini atong mabasa diri. In John chapter 8 verse 58. Ingon siya diha. Jesus said, no? Unto them, verily, verily, I say unto thee, before Abraham was, I am. O kini is Jesus, no? It represents that Jesus Christ is Jehovah, because it said Jesus Christ, no, nga God, no, or Jehovah God, or Jehovah Elohim, who is the I am nga nagpaila dito kang Moses, and Jesus Christ before Abraham, I am. Now, that is Jesus Christ, mga kagsunan. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Atong tanaw. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. No? Ano makita diha? Nga He is also a promise-keeping God. For all the promise of God in Him are ye, and in Him, amen, unto the glory of God by us. God is Jehovah, no? The promise-keeping God, and Jesus Christ, who is the great I am, mo kana siya ang atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Hebrews chapter 13 verse 8. Another verse, atong pagkatukion mga kaigsunan. Hebrews chapter 13 verse 8. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Okay na itong mabasa, no? Ingon diha, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So walay pagkausab si Jesus Christ, He is the great I am, and walay pagkausab. He is the same yesterday, today, and forever. Siya gikan sa Dios, nagpakatao, anak sa Dios, nagpakatao, og ang pulong Dios, God became flesh. He is the same. Yesterday, today, and forever. Mao kana siya ang atong Dios, no? And in Revelation chapter 1, mao kini atong mabasa. Revelation chapter 1 verse 4. Okay, sa verse 4. John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from Him which is. Diba? Kikita ninyo yung meaning ng Jehovah nga word I am, which is, and which was, and which is to come. And from the seven spirits which before the throne. Mga kaigsunan. No? Sa Bisaya mga kaigsunan, si Juan alang sa ikapito nga mga iglesia nga anaa sa Asya, ang grasya kaninyo ug ang pakigdait gikan kaniya nga mao ang karon ug ang kaniadto ug mao ang muanhi ug gikan sa ikapito nga espiritu ug atua sa atubangan sa iyang trono. No, diyan nato makita the power, no, the power and
glory of God, mga kaigsunan. No, nga makita nimo nga siya, He was, who is, and is to come. Kinsa man na siya, mga kaigsunan. Ato basahon sa verse 8, mga kaigsunan. No? Kinsa man na siya, pastor. No? Ingon ni Jesus, ingon siya diha, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, says the Lord, and which is, and which was, and which is to come, Alpha and the Omega. Mga kagagahong, mga kaigsunan. Mao kini si Jesus nga He is the great I am. May tawag nga siya mao ang ako, nga God became flesh, mga kaigsunan. Nagpakatawo, gilansang diri sa cross. So we are designed by God to connect diha sa iya. No? Nga magkiga connection kita kaniya. Because we can clearly makita na to diha, we can see knowing God, Jehovah Elohim, as a personal name of God, nga makita na to diha, nga makonclude na to, nga gidesign kita sa Dios nga makig-connect pod kaniya. Mabasa ka nato na siya diha, no? Ingon pod ni Ginoong ni Apostle Pablo diha, no? Sa Book of Philippians. Let's read sa Book of Philippians, no? And the Book of Philippians mo pod kini atong mabasa, mga kaigsunan. Philippians chapter 2 verse 5. Mga kaigsunan. Ingon din let this mind be in you, who was also in Christ Jesus. Ang atong panguna-una kuno ingon siya, batunin ninyo kini nga huna-huna diha usab kang Kristo Jesus. Ingon siya, who ako bisaya una nga naglungtad sa kaniya sa Dios, nga wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, nga ingon nga usa kabutang nga gawon, mga kaigsunan. Wala makakuha niini nga si Kristo, no? He made himself without reputation. Nagpakawalay reputasyon si Ginoong si Kristo. Ipakawala niya iyang kaugalingon, misulob sa dagway sa usa ka ulipon, mga kaigsunan. Aron makakuan siya diha, no? Aron nga maluwas na niya, no? And also diha pod, no? Nga siya wala niya isipan nga siya sama sa Dios apan siya gipaubos niya iyang kaugalingon. Nagpakatao Dios nga nagpakatao si Ginoong si Kristo. Og naging faithful siya didto, no? Nagpaka-faithful siya sa obedience niya sa Amahan hangtod didto sa cross, mga kaigsunan. No? It's a very timely message kini nga book of Genesis, that God and we are designed by God to connect with Him, because gipadala ang bugtong anak nga si Jesus aron kita magkaroon og magsig-uli kana siya nga connection. Because kana nga connection mao ang gi-enjoy ni Adam and Eve, no? Sa diha nga wala pa sila makasala, mga kaigsunan. Kanang sandurot nga relationship, kanang intimacy with God, mga kaigsunan. During the creation and before nga nalaglag si Adam o Eve diha, mga kaigsunan, no? They enjoy that fellowship. Sa diha nga nakasala ang tao, mga kaigsunan, pinaagi sa atong ginikanan, mga kaigsunan, nakasala sila, and then ang nature, ang ilahang pagkamakasasala, wala ta dito na appeal sa judgment sa Ginoo during sa Genesis, because it is sala ni Adam ug ni Eve kato. Nganong na-appeal kita? Na-appeal kita because the nature, ang kinaiya sa pagkamakasasala atong nakuha gikan kay Adan ug iba. Og tungod ni ana, na-appeal kita dito, mga kaigsunan. And tungod kay si Adan mao atong first nga leader, tungod ni ana, na-appeal kita. No? By principle, na-appeal kita sa judgment tungod sa atong nature nga makasasala. Mao kana nga ni adha si Ginoong si Kristo. O gusto ni Kristo nga kana siya nga mindset
nga pakigrelasyon diya sa amahan, sandurot nga relasyon diya sa amahan, ma-enjoy nato pinaagi kang Hesus Kristo nga mabalik na siya nga intimate relationship nato diya sa Ginoo. The same connection sa kang Adam, no? Mao kana siya nga ingon diha sa John, no? Atong basahon diha, John chapter 1 verse 12. Mo kini ang gi-desire o giingon ni Apostle John, mga kaibigan. John chapter 1 verse 12 mo gini. No? Apan sa tanan nga magadawat kanila magahatag siya sa katungod sa pagkahimo nga anak sa Dios kanila sa mga magtuo sa iyang ngalan. But as many as receive him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Magkaroon kita karon og connection balik diya sa atong amahan, magkaroon kita og connection, mabalik, ma-restore ang relationship nga nawala nato dito sa Garden of Eden, mabalik siya nga relationship sa diha nga dawato nato si Ginoong si Kristo bilang atong personal nga manluluwas. Mao ka nagingon diya, but as many as receive him, he gave the power to become the sons of God. Gikinahanglan nga ma-connect kita diha kang Kristo Jesus. Kay og dili na kita ma-connect diha kang Jesus Christ, wala, putol ang atong connection diha sa Ginoo. And dili kita maka-enjoy niya nga intimate relationship. Tinud-anay, sandurotay nga relationship diya sa Ginoo, mga kaigsunan. No? Daghan man, mga kaigsunan. Yes, Pastor, I am going to church. Pero kamusta ba? Kamusta ang atong personal nga relationship? Ang fellowship sa church, it is for spiritual growth of everyone, mga kaigsunan. Pero kining atong personal devotion, personal na to nga pagtuon sa pulong sa Dios, personal na to nga pag-ampo sa Dios, it is our personal relationship diya sa Ginoo. Because siya mao ang atong Dios, mga kaigsunan. Gikinahanglan nato siya nga magkaroon og personal, mapadayunon nga relationship diya sa Ginoo. We become more, mga kaigsunan, tungod sa atong mga kuan diya, mga kaigsunan, no? We become more aware di ay sa design o plano sa Dios. Nga makakonect lamang kita, we become sons and daughters of God kung kita diha magatuo sa iyang buhi nga pangalan. Tagaan kita niya kagamhanan, the power to become the son of God to those who believe. Mga kaigsunan. So gikinahanglan nato og personal connection, personal relationship diya sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, ikatulo, no? Ikatulo na to, tungod kay na to nakita na nato nga mao kana ang Dios na to, ang kinaiya sa Dios, gusto siya og relationship sa tawo, gusto niya nga ma-enjoy na to kana siya nga relationship, gi-design ta niya nga we belong together, gi-design niya ang church nga kita magatapok, mag-relate together, mag-grow together. Kauban ang Dios, nagpakatao pa gyud si Jesus Christ aron gilansang dito sa cross aron makig-uli niya. But the problem, mga kaigsunan, there is the word challenge to the connection. Na-challenge, mga kaigsunan, na ay mga hagit sa pakigsundurot sa relasyon sa Dios. Sa moment nga ang tao mag-desire og connection sa Dios, na gyud mga kalaban mo kontra gyud, mga kaigsunan. Naay kontra sa Dios. Mo nga dili na to maiwasan, mga kaigsunan. Bisag magsimba ka, naay distraction. Magwali ka, naay distraction, no? Naay mga panghitabo nga himuon ang kaaway
nga ma-destroy, mawala ang imong focus sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? No, na mga panghitabo mga kaigsunan nga gamiton ang kaaway, no? Gamiton ang mga panghitabo nga ma-distract ang imong attention nga imbis nga mag-focus ka didto karon sa pagdaig nimo sa Dios, no? Mabalhin dito imong una-una sa certain nga tawo, mabalhin imong una-una sa mga kababalaghan nga makita nimo, i-divert ang imong attention, ma-divert ang imong problema, nagadaig ka sa Ginoo, nagabayaw ka sa imong kamot, pero imong una-una dito karon sa bulutangan sa imong bugas nga hapit na mahurot, no? Sa tanan na siya mga distraction mga kaigsunan, no? Tungod niya na makita nato na siya diha, no? Naay mga hagit mga kaigsunan sa pakigrelasyon nato sa Dios. Makita nato na diha, no, Genesis again. Ang atong ginagamit nga main nga text sa mga kaigsunan nasa book of Genesis because diha nato makita ang mga fundamental nga pagtulunan, doktrina sa Dios nga gipadayag niya, no? Genesis chapter 3 verse 24 mga kaigsunan. Ingon siya diha, busa gipahawa niya ang tawo ug gibutang niya nga may silanga sa may silangan sa tamnanan sa Eden, ang mga kirubin ug ang siga sa usa ka espada nga liso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Nay obstacle mga kaigsunan. Sukad nga nakasala si Adan og si Eva, gipahawa sila didto sa tamnanan sa Eden, mga kaigsunan. Nahimulag ang Dios og ang tawo tungod sa sala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Di ba? So, literally wala sila namatay. Diha. Wala namatay diha dayon ang paghuman og kaon sa mao nga bunga, no? Ingon pa sa uban apple, ingon uban santol, ingon uban basta kay bunga, no? Ang ingon sa Biblia it is a fruit, no? Gitawag siya nga fruit of knowing, no? Knowing of good and evil. Na mao na siya ang nakaingon diha nga prutas. Wala gisulti kung unsang bunga, unsang klaseng bunga. Pagkakuha nila dito, no? Wala sila namatay dayon. Because ang kamatayon dili literal una spiritual nga kamatayon. Pag the moment nga mubulag kita diha sa atong Dios, we will reject the salvation nga gihatag ni Ginoong Kristo dito sa cross. Wala tay connection diha sa Dios. Wala. So, naay vacuum diha sa atong kasing-kasing. And tungod sa sala, ang tawo na lose ang iyahang connection diya sa Ginoo. O kana siya nagalidya, kung kana siya ang source sa atong life source ang Ginoo. Mo kana siya ang source diya sa atong mga kung duol kita diya, no? Natay ko, pero kung mulayo kita, we will have dili na to mahimo ang mga dapat natong mahimo. Because, no? The same good gyapon na sa atong mga technology karon mga kaigsunan, no? The advent of internet, the advent of Wi-Fi. Ang atong Wi-Fi gikinahanglan na siya og strong connection, gikinahanglan na siya nga mo-connect na siya. And ang challenge diya sa connection because kung malayo na gani ka sa imong source, sa imong signal, sa imong Wi-Fi, magkahinay na siya. Mao na siya ang tao. Magkalayo ka sa source sa imong kinabuhi, source sa imong spiritual life, magkahinay imong signal. Nga dili na nimo madungog karon ang mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. And that is also the challenge sa atong mga kabataan karon. Because of the challenges tungod sa itawag nga mga obstacles, mga balakid nato diha sama sa social media, mga distraction sa kinabuhi, peer pressure kanang tawag nato nga sungog-sungog sa mga kabataan kung unsa ang uso, unsa ang dili, no? Sa mga sama sa ato mga negosyo, no? Mao na siya babag, no? Mga panginabuhian nato.
no? Nga ang atong focus mawala diya sa Dios, no? Nga yes, nagaawit kita sa mga alawiton diya sa simbahan, naa ka diha physically, pero ang imong mind again tuwa dito sa imong bulutangan ug bugasan nga half empty. And makalimot kita that God is our provider. No, God is the most powerful nga dapat nato nga kunikan, no? Usahay kung mawad-an ta wag na kinsa man ang friends nga akong duulan, kinsa man ang doktor nga akong duulon kung magsakit ko, no? Kinsa akong mga kilala diri, no, nga mautangan ako aron makasurvive ko. Mukonekta, di ba? Pero usahay makalimot ta sa Dios mo una mo connect mga kaibigan. No? We need to connect first diya sa Ginoo, no? Mao kada siya ang mga obstacle. We need to be encouraged. We need the encouragement of the believers. No, mao na diya ingon siya Galatians chapter 6 verse 2. Bearing one another's burden, tambayayong ay kita, no? Magtinabangay kita aron magkaroon kita og spiritual support, no, diya sa pagtubo nato diya sa Ginoo. Dili daw nato biyaan ang atong mga pagtigom-tigom according diya sa Hebrews chapter 10 verse 25 aron kita diha, no. Amo kira ang pinakasubo mga kaigsunan nga makaingon ta nga maging source di sa kuan sa mga kuan nato diya ang gitawag nga distraction, no, ang depression sa atong mga kabataan ang especially sa bisag asa karon, no, ang kalisod maka-cause og gitawag nga depression, maka-cause na to og discouragement sa pagpangalaga, ang mga pressure sa kinabuhi, mga problema mao kana siya maging babag nato diha sa atong gitawag nga relasyon nato sa Dios, no? Mao na nga ang gikinahanglan, no, the greatest therapy nato sa anxiety mga kaigsunan o depression ang pakig-uban sa kaigsunan, no, ang fellowship, makakuha kita diag inspiration despite sa atong mga trials, knowing atong mga trials din sa kalibutan, no. Ingon pa diha diya sa Romans chapter 8 verse 18, the trials of this world is not worthy to be compared, no, didto unya sa glory nga gihatag sa Ginoo kanato, no. Mao kana ang atong nga makita diha. And also ang atong source of strength sa atong mga struggles, no, ang pinaka-contact nato diha tawag sa Ginoo, no. Jeremiah 33:3, no? Tawag ka sa Ginoo because God will answer us, no. Okay, ikalas na to nga punto mga kaigsunan, ikalas na to nga punto diha, no. Tungod kay ang Dios diay design kita sa pagkig-connect o pagkig-relationship diha kanina. Ginahanglan nga i-embrace na to ang plano sa Dios sa relationship, no. I-embrace na to na siya nga mao kana ang will o plano sa Dios sa atong kinabuhi, no. Ang pagdawat, no, ang paggakus nato diha, pagpahimulo sa plano sa Dios sa pakigrelasyon nato sa Dios. Pahimusla nato ang panahon nga makadungog pa ta sa pulong sa Dios nga naa pa tay kusog sa pagpangalagad sa Dios. Because there will be a time na gusto man ta mangalagad sa Dios, dili ta makaalagad sa Dios tungod na kay sakit, na mga obstacles, na mga problema, health problems, financial problems nga maabot sa atong kinabuhi. But we need to always, no, connect diya sa Dios, no, nga magakwento diya. First, una, connect to God, no. Balik kita sa atong connection diya sa Dios. Kaya di ba usahay prag kay ta. Connect ko kay mayor, connect ko sa hari, no, connect ko sa presidente, una nga wala koy kaba, no. Connect ko sa akong mga dato nga mga friends, connect ko diya, no. But still, no, ang una natong kunikan mao ang buhi nga Dios, no. Have an open communication, no, diya sa atong Dios, no, because diya mo na siya atong gusto. Real nga pakigsandurot, real nga relationship diya. Kaya diya ginaingon pa sa kapanahon sa imong kapitos kana diha nimo mailhan kung kinsa ang imong tinuod nga mga amigo, no, diha na to mailhan.
Diya po na ito mailhan usahay ang Dios sa panahon na itong kapitos. No? Una'y pinakapait mga kaigsunan nga pinakalas nato masayran nga ang pinakadako day nato nga manluluwas mao ang Dios sa diha nga wala na, no? Last recourse, no? Last, no? But diha nato makita nga mao na siya ang pinaka-importante. In conclusion mga kaigsunan, makita nato diha nga ang Dios nag-design ka nato, no? Nagpaila siya as our personal God. Dios nga buhi, no? Dios nga maka-relate ka na to, personal God. And then gitagaan kita niya og personal savior, personal nga manluluwas. Magluwas sa iyang nasod, magluwas sa iyang katawhan, no? And then a personal relationship. Gikinahanglan nato diha og personal relationship diha sa atong buhay nga Dios, no? Gikinahanglan ta. We need a support diha. Ikinahanglan to nga mo-grow sa atong pagkakristohanon as a Christian family. We need the support sa church, no? Importante sa church, no? Kung mga depression na to diha, ang mga anxiety na to diha, ikinahanglan na to ang pagtambayayungay sa iglesia, sa church. And also Christian friends, gikinahanglan na to ang mga amigo nga mga Kristohanon aron mutubo ang atong relasyon diha sa Dios. And then also the role of the body of Christ, building, no? Na dili ang building mga kaigsunan. Not the building but the people, the right relationship to belong mo kana siya ang tawag nga church mga kaigsunan. And also church is the right people, the right connection with God. Mao kana ang gikinahanglan nato mga kaigsunan. Aron matambalan ang atong depression, kabalaka mga kaigsunan. Ang pakig-uban sa mga kapwa Kristohanon, ang relasyon nato una sa Dios o sa atong kauban diha, no? Makahatag ka nato og growth mga kaigsunan. So kamusta ba ang atong relationship diha sa Dios? No, I hope nga daghang taog na learn sa atong lesson nga we are created by God to connect. Gikinahanglan nga mag-connect diha sa Dios, no? O ang pinakadako nga bonus na to diha because we are connected, no? With the King of Kings and the Lord of Lords, di ba? Dako kayo na to, i-shout out din na to sa kahanginan nga amigo nako si Mayor Duterte, amigo nako si so and so, amigo nako si kanang mga dagkong tao diha sa palibot, dako kay tagbalipay. Pero dapat nato nga ikalipay nga mas nga connected ay ko sa Ginoo. Ang akong koneksyon dili sa tao kundi didto sa buhi nga Dios nga mao ang tugdanan sa kinabuhi, the source of life and the source of our needs. Di sa Ginoo. Manang ginaingon nga seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and all these things kana idugang lamang diya, no? Idugang lamang sa Dios. Naa ba kay mga kabalaka, mga kaigsunan, naa kay mga worries diya sa unahan, i-submit diya sa Dios, no? Mga ginaingon sa awit nga tell it to Jesus, no? Naamang kay mga kabalaka, tell it to Jesus alone and God will help us, mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong paminaw o pagduyog. I hope nga magapadayon kamo sa pagtanaw nato diha sa atong YouTube channel, Sir Jarrell TV, and also sa TikTok mga kaigsunan. Daghang salamat. God bless everyone.